ano po kasi, dahil nga po sa ipinaskil nung nakaraang araw, ngayon po yung huling araw ng ikapitong araw na nakalagay po dyan ay yung kusang pagbabaklas. Dahil sa sinakop daw po namin yung pag-aari ng BCDA. Which is, wala pa pong BCDA, andito na kami. Kaya yun po yung isa sa namin, yung karapatan namin bilang lehitimong mamamayan ng Maysapang. So ginawa po namin yan bilang protesta doon sa nangyayaring harassment. Siyempre po nakaharas kami sa ganyan eh. Ano po ba yung, kung kayo man po yung sa namin, sa kalagayan namin, eh may mga agam-agam, iba-iba na yun, hindi ka na makatulog. Kami mga bilang mga nanay, ay talaga pong iba na yung nararamdaman namin. Hindi na kami nakakaramdam ng safe pa kami. Kaya yun po yung bahagi ng aming pagpuprotesta, no, doon sa ginagawang ito ng Arto Builders MGS Consortium na mga gawain na nagdudulot po sa amin ng takot at pangamba. Dahil alam namin na ang duduluhin ito ay pagkawasak ng aming mga kabahayan, di syempre kasama na yung kabuhayan. Kaya kami po sa bahagi namin, naniniwala kami na bawat tao na nilalang ng Diyos ay merong karapatan na magkaroon ng disente at maayos na masisilungan at pangkabuhayan. Ako po si Girlie. Kasalukuyang tagapangulo po ako ng nagkakaisang residente. Kung napapansin nyo po, itong nandito sa likuran ko ay ito po yung aming mga lehitimong panawagan sa ating gobyerno. Dahil ang lupa po na aming kinatitirikan ay kasalukuyang meron kami banta ng demolisyon at kami po ay nakakaramdam ng nahaharas kami, nangangamba kami sa araw-araw na aming pamumuhay dito sa komunidad ng Maysapang. Bali po ang lugar namin ay magmula pa ng 1986, wala pa man ang BCDA ay andito na po kami. Subalit nga nang dumating itong BCDA ay nagkaroon na ng kawalan katiyakan sa paninirahan. Kung mapapansin nyo po yung aming mga panawagan ay tulong, demolisyon, at yun po ay sa kabila po ng mga krisis na pinagdadaanan namin bilang mga may hirap dito sa lungsod ng Taguig, ito pa po yung isa sa naging dagdag pa namin na dalahin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Nakakaranas po kami ng panghaharas dito sa lugar namin, kaya ayun po ay nananawagan kami mula sa local government unit kay Mayor Lani Cayetano na sana ay mabigyan ng pansin ang matagal na namin mga hinaing, no, ay sana maging isang malaking makatulong po, no, na kahit man lang sa pamamagitan na maipaabot ito lalong-lalo na doon sa opisina ng ating Presidente Bongbong Marcos, na sana naman po ay ituon niya ang issue na makakatulong doon sa mga matinding pinagdadaanan ng mamamayan dito sa buong bansa, yung kawalan po ng katiyakan sa paninirahan. Marami na po kami pinagdadaanan, maging yung mga sahod ng mga manggagawa, mga asawa namin na dito rin naman po nakatira, ay hirap po talaga kami, lalong-lalo na doon sa usapin po ng mga bilihin. Talagang hindi na po kaya, no, nung minimum na sahod ng mga manggagawa. Kaya ayun po, sobra kami pong nananawagan na sana atupagin o yung bigyan ng pansin yung mga importanteng bagay, no, na kailangan ng mga mamamayan, lalong-lalo na po sa usapin ng paninirahan. Lalong-lalo na po ngayon yung mainit na pinag-uusapan yung tsa-tsa. Sobrang nangangamba po kami kasi doon sa tsa-tsa yung 100% na ownership ng mga dayuhan. Kung ngayon nga lang po yun pa rin yung ang ating konstitusyon hindi pa nagagalaw. Ito na po yung pinagdadaanan namin na totoo, no, yung mga walang habas na mga pagdidemolish sa mga community na may naman ako, existing na kami. Kumbaga sa kami po yung nagpaunlad. Wala pong tulong ni kahit nino man, kundi kami mismo po na mga mamamayan yung nagtulong-tulong para paunlarin itong Maysapang o yung mga community. Kaya masakit po sa kalooban na ang programa po ng gobyerno ay pag-unlad, subalit kami
parang ramdam namin na hindi naman kami kasama doon sa sinasabing pag-unlad. Kasamantalang po, sa oras ng mga kampanyahan, ay bit-bit po ang mga panawagan at mga pangangailangan ng mga mahihirap. Kaya ito po yung pagkakataon na gusto po namin na masabi po sa mas malawak na mga yung aming mga panawagan na tulong, hindi demolisyon. Kasi po sobrang mahal na ng mga bilihin. Ang bigas po ngayon ay pumapalo na ng 50 hanggang 60 mahigit. Meron po kaming 6 na pamilya, 6 na miyembro sa isang pamilya. Paano po magkakasya kung isa lang naman yung naghanap buhay? Kasi itatapon pa po kami doon sa napakalayong lugar. Kaya ang tanging panawagan po namin, lalo na dito sa LGU ng Taguig, since maganda yung kanilang mga programa, lalong-lalo na sa usapin ng edukasyon, ng health, at ng iba pa, ay gusto po namin maranasan yon. Kasi yun po yung pinangako sa amin ng aming mahal na mayora na hanggat siya yung nasa pwesto, ay yun yung mga programa niya, yung mararanasan ng mga Taguigenyo. Kaya ayun po yung panawagan namin na sana ay wag pirmahan ni Mayor yung COC dahil kami po ay halos mahigit 3 dekada nang naninirahan sa Maysapang. Sa BCDA din po, sana naman kung kayo yung may mga authority para dun sa mga lupang naging base militar ng ating Pilipinas, ay sana naman ang bigyan ng development yung mga tiwangwang, pero yung may mga nakatira na sana ay gumawa sila ng pamamaraan para i-award na ito sa mga mamamayan, lalong-lalo na dito sa Taguig. Napakalawak sir ng mga lugar. Maraming community sir ang mga may banta ng panganib ng demolisyon dahil nga po ito doon sa mga programa na Build Better More ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung panahon po kasi ni Pinoy ay PPP, Public-Private Partnership. Dumating din po sa punto na panahon naman ni Duterte yung Build. Ngayon po ay kay Marcos Jr., yun na po yung Build Better More. Kaya siya BBM. Kaya yun po muli sa mga mamamayan na nakakapanood nito, wag niyo po kaming husgahan. Kami lamang naman po ay nananawagan ng batay lang po sa aming mga karapatan. At sino po ba ang dapat magmana ng lupa ng Pilipinas? Di po ba dapat mamamayang Pilipino? Dahil kami po ng mga mamamayang Pilipino ang nagluluklok ng mga gustong magsilbi sa gobyerno. Kaya isa po itong hamon sa mga nakaupo sa ating gobyerno na magtotoong pagsisilbi sa mamamayan, hindi doon sa mga dayuhan at hindi doon sa mga malalaking mga negosyante. Sana isama kami sa pag-unlad. Kaya yun po, muli po ang panawagan ay huwag kaming alisin dito sa Taguig. Ibigay ang lupa ng Maysapang para sa mamamayan ng Maysapang. Yun lang po. Anong COC? Certificate po, Certificate of Compliance. Banggit niyo po kanina na itatapon kayo sa lugar. Actually po kasi sir, nung mga naunang panahon, meron po sila ditong kausap na isang asosasyon na yun yung pangako nila na relokasyon doon sa Pandi, Bulacan. Yun na po sa mga pag-iimbestiga namin, sa mga kapitbahay namin na natakot, binigay nila yung kanilang rights. Kung nagbabayad sila dahil sa sobrang takot nila, pinili nila yung Pandi, Bulacan. Ngayon po, nagbabalikan sila dito sa Metro Manila dahil andito yung hanap buhay. Samantalang po yung binayad sa kanila na hindi talaga makakasapat para sa paninimula ay naubos na. Kaya yun po. Sa kasalukuyan po, ilang po kayong residente dito, family? Umigit kumulang po kami ng 600 sa uli po namin individual. Yung sa pag-aano ng mga ayuda, umigit kumulang po kami 600 na pamilya. Kasama na po yung mga nanunuluyan, mga nangungupahan. Ayun po. May sinasabi kayo kanina, ma'am, na sino po yung nangaharas sa inyo? Actually sir, kung sa pangaras kasi yung mga guard, may mga pagkakataon po kasi na gusto naman magkumpuni ng mga bubungan, yung mga mamamayan kasi butas-butas na nga talaga, ay dumarating sa punto na sumusugod sila, nakikipag-agawan sa mga
sa mga residente ng mga gamit na mga second hand, ganyan. Pinagbabawal po talaga nila magpasok ng mga materyales para kumpunihin yung aming mga kabahayan. Guardia po sila lang. Guardia po sila ng Jericho Security Services. Na yan po yung makikita po natin sa mga pag-aari ni Senator Villar na mga property like dito sa Vista Mall, ganyan. Yung Jericho Agency, Jericho Security Services po yung At kaya medyo nabawas-bawasan po yung ngayon dahil kami po ay tumulog sa CHR dahil nangangamba kami sa aming mga seguridad, lalo na sa mga opisyalis namin, kaya dumulog po kami sa CHR, humingi ng tulong. Kaya nangako naman po yung dating chief of police ng Taguig na hindi na po sila uulit yung sa kasi ang report po kasi ng mga guard is nanggugulo kami. Actually po tahimik kami dito, kami lang po talaga yung ginugulo ng mga gwardiya. Dagdag po pa pala yung project po ng gobyerno na yung NTF LCAC po. Madalas po kasi nung mga nakaraan ay meron po sila mga kinakonduct dito na mga activity na natatakot po kami sa bahagi namin kasi nung mga nauna po ay hindi na po alam namin ang pamunuan namin yung activity nila. Dumating po sila dito tapos ang sabi po nila ay magkakandak lang sila ng mga job fair, tapos namigay sila ng lugaw sa mga residenteng dumalo. Nag-discuss din sila about sa droga, about sa mga bawsi, ganun po. Tapos ang bandang uli po may nagpaliwanag na about sa yung droga, ilayugan mga bata, parang ganun. Bantayan yung mga bata, lalong-lalo na doon sa mga pagsali sa mga mga iba't ibang grupo. Tapos po lalong-lalo na doon sa mga mga progresibo po, parang ganun. Ang nakakabahala po kasi nilagyan nila ng tag yung area namin na no to CPP, NPA, NDF. Tapos po meron pong nagpakilala na siya daw po ay taga rito. Siya daw po ay kasapi ng NPA. Dito daw po sila nagmi-meeting. So masakit po sa kalooban namin yun na parang gagamitin yung lugar namin sa mga ganong programa. Ay alam naman na po na meron kaming banta ng demolition. Siyempre po nagdudulot po yun ng takot, pangamba sa mamamayan kasi kailangan po namin ng tulong ng gobyerno, hindi para harasin pa kami lalo. Sa totoo lang po talaga, pag nakakakita ang mga residente ng mga halos mahigit kumulang 20 mga pulis, iba na po yung nararamdaman ng mga residente. Kaya yun po yung sana naman itigil yung pagpasok ng mga operatiba ng yung NTF kasi kami po, naghihingi po kami ng tulong Tulong yung kailangan namin. Hindi po yung kung ano-anong mga ipapaliwanag sa amin dito. So kung nagpapaliwanag po kung sino man yung tao na, dapat doon po na nila dinadala yun sa krami Kasi sinasabi nila terorista yun, di po ba? Bakit dadalhin pa dito sa komunidad namin? Para dito mag-picture-picture. Yun po yung natatakot, yung aming mga residente sa ganun pong pamamaraan. Meron lang po kaming isang gustong ipabatid sa mga taga-Taguig, Siyempre, ganun din sa Makati. Yung lugar po kasi namin ay merong tatlong barangay na nagsasakop, tsaka 2 city na nagsasakop, yung Makati City tsaka yung Taguig City. Kung sa barangay naman po, meron kami barangay Southside, barangay Rizal at barangay Ususan. Since po yung ay barangay Ususan, sa bahagi po namin kami ay talagang lihitimo ng barangay Ususan. Kaya yun po, panawagan din namin, lalong-lalo na sa LGU ng Taguig, na kung yung mga EMBO ay gustong-gusto nilang makuha, na samantalang hindi naman po lingid sa inyong kalaman na ayaw talaga sa Taguig, dahil gusto nila ang Makati, dahil sa tingin nila ay maraming mga benepisyong ibinibigay ang mga Binay, kaya ayaw nila sa Taguig. Pero dahil nga po doon sa Supreme Court decision ay kailangan talaga na ang EMBOS ay maging Taguig. At yun po yung ginagawang pamamaraan ni Mayor na
na makuha yung loob, lalo na siyempre nung mamamayan ng mga embos na yan, na talagang ayaw naman po ng mga embo. Pero po kami na buong puso talaga kaming tanggap namin maging ang mga programa ng aming mahal na mayora, maging ang kagustuhan naming manatili dito sa Taguig ay bakit ang tanong pilit kaming pinapalayas dito sa bayan na gustong-gusto naming manirahan. Kaya ayun po ang aming isang malaking tanong na ang Embo ay pilit kinukuha ng Taguig dahil ay sa kanila ay kanilang pag-aari, na samantalang kaming malinaw naman na pag-aari na kami ng Taguig, malinaw naman na lehitimo kaming residente ng Taguig, pero pinapalayas kami dito mismo sa lugar kung saan kami nagsimula ng maayos na pamumuhay at lumalaban kami ng patas. Kaya yun po, sana po ay mag-isip tayo ng mabuti, lalong-lalo na po yung sa mga taga-Taguig. Buong puso kaming sumuporta sa kandidatura ng Team Lani Cayetano. Kaya hinihingi rin po namin ang suporta ng lahat ng aming mga ibinoto na para naman maramdaman namin yung totoong paglilingkod sa mga Taguigenyo. Kaya po hanggang sa muli, marami pong salamat at sana po ay mauna ang paglilingkod sa mamamayan, hindi sa dayuhan at sa iilan. Yun lang po.